mga mata ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng ating mukha. Araw-araw natin itong ginagamit sa mga gawaing bahay at maging sa trabaho. Kaya importanteng huwag abusuhin ang paggamit dito. May ilang simpleng paraan na remedyo upang ma-relax ang ating mga mata. Ang pagkiskis ng ating mga palad at pagdampi nito sa ibabaw ng ating mga mata ay makatutulong na mapakalma ang mga tissues at makabawas sa pananakit ng mga mata. Ang sunod-sunod na pagkurap naman ng 10 beses ay isang uri ng ehersisyo upang hindi masyadong mapagod ang ating mga mata. Maaari ring magpalamig ng kutsara sa refrigerator at saka ilagay sa ibabaw ng ating mga mata. Ang malamig na pakiramdam ay mainam upang pawiin ang pagod ng ating mga mata. Sa atin pong health news, ipinagdiriwang ngayong Setyembre ang National Blindness Awareness Month. At sa pakikipagtulungan sa isang ospital na Orbis International Flying Eye Hospital, may ilan sa ating mga kababayan na may problema sa matang nabigyan po ng libreng operasyon. Mula Agosto 30 hanggang September 11, isang DC-10 airplane na naglalaman po ng mga makabagong kagamitan para sa eye surgery ang mananatili po sa ating bansa. Sa 2 linggong programang ito, maghahatid ng libreng operasyon ang mga doktor, mga nurse, anesthesiologist at biomedical engineers ng St. Luke's Hospital sa mga nangangailangan ng corneal transplantation at yung mga may advanced cataract, vitreoretinal diseases at ilang sakit na nakakaapekto sa mga bata tulad po ng congenital glaucoma, strabismus at retinopathy of prematurity. Nagsimula pa ang Flying Eye Hospital noong 1982 at mula noon, milyon-milyon na ang napagsilbihan ng grupo sa 86 pong bansa yan ha. Ika-10 taon na po nila sa Pilipinas. Bukod sa libreng operasyon, nagbibigay din sila ng lecture at training program sa mga doktor para mapalawig pa ang kaalaman sa global blindness at bumuo ng suporta mula sa mga healthcare providers. One of their major focus is to train doctors to become full-fledged ophthalmologists into their specific specialties. Because to me, that's where they can stay behind in the country and provide the services. At kamakailan nga po ay nakapanayan po natin ang grupo ng Medic-Aid, isa sa masugid na volunteer sa ating medical mission. At bilang bahagi po ng kanilang ika-27 anibersaryo, namahagi rin sila ng ilang gamot at libreng serbisyo para sa ating mga pasyenteng linggo-linggong bumibisita sa atin. Sa ating medical mission, ang Medic-Aid. Thank you very much. Sila po ang nagbibigay sa atin dito ng libreng gamot para sa ating mga pasyente. At happy anniversary sa inyo, Dr. Seth Franco. Unang-una po sa lahat, gusto rin pong magpasalamat ng Medic-Aid Distributors Incorporated. Salamat, Doc, for giving us a chance to be a part of this medical mission. As we celebrate our 27th anniversary, nagpapamigay po kami ng gamot, highly and affordable quality Medic-Aid products po. Ano klase mga gamot po ang ating ibibigay sa ating mga pasyente ngayong umaga? Karaniwang pong gamot na kailangan, lalo na sa mga complaint ng pasyente ngayon ay ipang ubo like carbocysteine po, mga antibiotic na medyo mababa ang presyo sa market. Thank you very much, Doktora. Siyempre, thank you very much sa Medic-Aid. Magbabalik pa rin po ang Salamat, Doc. At nandito na muli kami. Mula po sa ating Facebook fan page, mula kay Eileen Gonzaga de Leon. Ano ang cause pag parang may spot na blurry tapos lumalaki, tapos nung headache at bigla hong umiikot ang paningin at hindi ho pantay ang tingin. May time ding spotty ang vision. Ano kaya ito, Doc? Itong nabanggit ng pasyente ay maaaring problema sa retina. No? Kaya kailangan siyang makita kaagad ng eye doctor. Okay. Yung paghihilo, baka may problema siya sa tenga. So, kailangan din siya magpatingin sa ENT. Okay. Mula naman kay June Taperla, mahapdi minsan ang mata kapag tumingin, tapos may mga rainbow minsan. Ano kaya ito? Ito ay simptomas maaari ng glaucoma. No? Kasi kapag ang pressure ng mata ay tumataas, nagkakaroon ng ganitong symptoms. Pag tumitingin sa ilaw, may mga rainbows around light. So, magpatingin din siya kaagad sa isang doktor. Mula naman kay Marites Sulit Dolor, mula pa siya sa American Samoa, 45 years old at mananahe.
Yun bang pagsakit ng ulo at pagkahilo minsan ay dahil sa panlalabo ng mata? Sana raw ay mapanood niya ito dahil lagi daw siya nanonood dito sa atin. Ayan, hello dyan sa inyo. Ang layo, no? Anyway, Doc, ano ang palagay niyo sa sakit niya? Dahil sa kanyang trabaho, nananahi siya. No? Baka ang kailangan lang niya ay tamang salamin. Kasi ang pananahi at nasa edad siya na medyo nahihirapan na siya mag-focus. No? Baka kailangan lang niya ng salamin. At meron din nag-post sa ating Facebook profile page mula kay Melissa Polintan, diabetic po ang kanyang ama. Nagme-maintenance naman daw siya pero hindi daw bumababa ang sugar niya. Umiinom ng Humamet, Metformin, Diamicro, wears eyeglasses at madalas magluha. Minsan mapula at makati ang mata. Diabetic retinopathy na kaya daw yun, Doc? Maaring diabetic retinopathy na ito, no? Sinabi niya na ang blood sugar ng kanyang father hindi kontrolado. So, doon dapat nakatutok ang treatment, no? Makukuha naman yun sa exercise, sa tamang diet, at saka tamang pag-inom ng gamot. Hindi lang sa gamot lang. At hindi lang yung mata lang ang ititreat, kailangan yung Tama po. Hindi lang yung mata, apektado rin ang kidneys, ang puso, ang mga extremities ng katawan natin. kapag may diabetes. Kaya kailangan kontrolin ang blood sugar po. Mula naman kay Romeo Ignacio, nasa second year high school ang kanyang anak. May problema sa vision. Ano kaya ang maganda para daw luminaw ang paningin niya? Hindi naman sinabi kung may diabetes po ang anak niya. Sa ganitong edad, kadalasan kailangan lang magsalamin ng pasyente. No? So maganda magpa-check siya. Baka nearsighted siya. Mula naman kay Concepcion Balanon, mga tinext po sa atin ito. Can diabetic retinopathy be operated on for cataract? Yes, kahit may diabetic retinopathy, pwedeng maoperahan ng katarata. Pero ang priority ay makontrol muna yung retinopathy. So kung may paraan na gamutin muna yung retinopathy bago yung cataract operation, mas mabuti. Okay, maraming salamat po sa inyong mga katanungan at syempre sa inyong mga tanong, Doc. Diyan lamang po kayo mga kapamilya, magbabalik pa rin po ang Salamat, Doc.